Ang kwentong mapapakinggan ninyo sa araw na ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Jonathan, walang eksaktong taon, lalawigan ng Siargao. Bago natin simulan ang kwento mga kabaryo, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pindutin lamang ang subscribe button. Subscribe nyo na rin kami sa Kwentong Kalakbay. Yun lang mga kabaryo, ituloy na natin ang kwento. Mapagpalang araw sa iyo kabaryo. Tawagin mo ko sa pangalang Jonathan. Nakatira dito sa lalawigan ng Siargao. Palagi rin akong nakikinig ng kwento sa inyong programa dito sa Kwentong Baryo. Maging ang aking anak na dalaga. At nung nalaman niyang may bago kang channel ay nainganyo siyang ibahagi sa inyo ang aking karanasan tungkol sa isang kababalaghan. Bali kabaryo, kinukulit ako ng aking anak na isulat ko raw ang aking karanasan nang sa ganon ay maipadala niya sa inyong programa. Kaya naman isinulat ko ang kwentong ito na hango sa tunay kong karanasan at ang anak ko na lamang ang nagpadala sa inyo. Ganito po ang nangyari noon kabaryo. Hindi naman direktang sa Siargao nangyari ang karanasang ibabahagi ko, kundi sa lugar ng aking mga biyenan sa Mindoro. Matagal-tagal na panahon na ito nangyari at nung mga panahong yon ay bagong mag-asawa pa lamang kami ng aking asawang itago niyo na lamang sa pangalang Carmen. Nang mga panahong yon ay kasalukuyan siyang nagdadalang tao sa aming panganay na anak. Kaya naman tuwing sumasapit na ang dapit hapon ay hindi ko na siya pinapalabas pa ng bahay. Dahil sa kanilang lugar ay naging bantog na may gumagalang aswang at ang punteriya umano ng aswang ay ang mga bata at buntis. Isang gabi noon, habang nagpapahinga kami sa gilid ng bahay kasama ang aking biyenan na lalaki, bigla na lamang kaming nakalanghap ng tila kakaibang amoy. Kaya naman nagreklamo na ang aking biyenan na babae kung ano raw ang amoy na yon. Nako, baka naman may nagtapon lang ng patay na hayop yan sa may gilid ng kalsada. Rinig ko namang wika ng biyenan kong lalaki. Ano ba yan? Ginawa na kasing tapunan itong gilid ng daanan natin. Porket nasa liblib na tayo ng baryo. Hindi man lang marunong rumispeto ang mga kapitbahay na yan. Reklamo naman dito ng biyenan kong babae. Sa totoo lang kasi kabaryo, liblib na ang baryo na tinitirhan namin noon. Mga naglalakihang puno ng duhat at kawayanan ang mga may kita mo sa gilid ng daanan. Saka naman sa bungad lang ng baryo ang sinemento at sa bandang dulo na papunta sa amin ay hindi na sementado. Kaya naman sa palagay ko ay matatawag na liblib na baryo pa iyon noon. Balik na tayo sa kwento kabaryo. Kinabukasan naman ay inutusan ako ng asawa ko na halughugin ko raw ang gilid ng daanan dahil hindi niya na umano kaya pa ang amoy ng umaalingasaw na sumasabay sa ihip ng hangin. Sinunod ko naman ang gusto nito. Kinalughog ko naman ang paligid na malapit sa amin. Kaya lang ay wala talaga akong makitang patay na hayop. Wala mahal. Hindi ko talaga makita yung hayop na nangangamoy kagabi. Wika ko noon sa asawa ko. Hanapin mo, nandyan lang yan. Mamayang gabi aalingasaw na naman yan. Hindi na naman ako makakatulog. Reklamo naman ang asawa ko. Sa kakahanap ko ng patay na hayop, ay napadpad ako sa masukal na damuhan. Nang sa bigla na lang akong napatakip ng ilong dahil sa bangkay ng asong wakwak ang tiyan at wala nang laman loob ang nakikita ko. Sa tingin ko noon kabaryo, ay ilang araw na yon doon dahil sa kinakain na ito ng uod. Kaya naman sa ayaw at sa gusto ko, ay wala na akong nagawa kundi kunin ang bangkay ng aso at ilibing ito.
Naalala ko pa noon na sumuka pa ako ng sumuka, kabaryo, habang inililibing ang bangkay ng asong punong-puno na ng uod ang katawan. Iyon talaga ang tagpong hinding-hindi ko makakalimutan sa tanang buhay ko. Ayan na, makakatulog ka na ng maayos, mahal. Nailibing ko na yung patay na aso. Wika ko naman sa aking asawa na may kasamang pagsusungit. Ikaw ba naman kasi, paglibingin ng napakabahong bangkay na nilalantakan ng mga uod? Kinagabihan, habang nakaupo sa labas ng bahay at nagpapahangin, nang may napansin naman akong matandang lalaki na nakatayo sa kabilang kalsada. Nung una, hinayaan ko lang yon dahil ang buong akala ko'y taga-roon lang yon sa amin. Subalit habang tumatagal na, ay napupuna kong tila ba hindi yon ordinaryong tao. Dahil sa tuwing sisipatin ko lang ang matanda at hindi titigan ng maigi, para yung asong nakatayo. Pero kung titingnan mo naman ito, ay may kita mong matanda talaga. Kaya naman ang ginawa ko na lang ay pumasok na ako sa loob ng bahay at dito isinara ng maigi ang pintuan. Kinabukasan ay nagising na lang akong nag-iingay na ang mga tao sa labas ng bahay. Kaya naman nagmadali na akong lumabas nun. Ang buong akala ko kasi ay may nangyari na sa asawa ko. Narinig ko kasi ang boses niya na umiiyak. Mahal, anong nangyari? Pag-aalala kong tanong nang makalapit na ako sa kanya. Kaagad niya namang ipinakita sa akin ang wala ng buhay na alaga niyang aso. Wakwak ang tiyan ng asong yon at wala na rin iyon lamang loob, kagaya ng asong nakita ko. Aswang ang may kagagawan ng pagkamatay ng asong iyan. Rinig ko namang wika ng isang matanda. Kaya naman napatingin kami sa kung sino mang yung matandang nagsasalita. Noong makita ko nito, kabaryo, ay medyo nawirduhan ako sa matanda dahil sa ang kasuotan nito ay parang sa isang ermitanyo, maging ang kanyang kaanyuan. Mahaba ang balbas, naabot hanggang dibdib. Meron din itong bitbit na saklay, pero kung titingnan mo naman siya, ay malakas pa itong maglakad. Nagbulungan naman ang mga taong nag-uumpukan at nagtanong sa isa't isa kung sino ang matandang yon, dahil yun palang ang unang pagkakataong nakita namin yon sa baryo namin. Makikita nyo mamaya. Babalik ang aswang sa bahay ninyo, iya, dahil hindi niya pa nakuha ang pakay niya. Wika pa ng albularyo. Anong pakay ho ang sinasabi ninyo, tatang? Tanong ko naman noon sa matanda. Hindi naman talaga ang asong iyan ang kanyang pakay, dahil ang tunay na pakay niya ay ang sanggol na dinadala ng asawa mo. Subalit hindi niya ito nakuha kagabi, kaya ang aso ang napagdiskitahan. Paliwanag ng matanda. Nakaramdam naman ako ng takot sa sinabi ng matandang yon. Kaya naman kinausap ko ito ng masinsinan kung ano ba talaga ang ibig niyang sabihin. Inilibing ko na muna ang alagang aso ng asawa ko bago ako nakipag-usap sa matanda. Pinakiusapan rin siya ng mga magulang ng asawa ko na kung maaari ay manatili muna ang matanda sa bahay namin. Napag-alaman naming Tata Karyo ang pangalan nito at taga-ibang lugar umano ito. Kinagabihan, habang nag-uusap kami, ay bigla na lamang kaming nagulat lahat nang may narinig kaming huni ng wakwak sa gilid ng bahay. Talahiban na kasi ang magkabila ang gilid ng bahay namin. Kaya naman hindi mo makikita kung may tao ba roon. Napatayo naman ako nang biglang tumakbo palabas ng bahay itong si Tata Karyo. Sige, lumapit ka dito, aswang. Siguro nga'y takam na takam ka na dahil hindi mo nakuha ang gusto mo kagabi. Kaya hindi mo na napigilan ang sarili mong bumalik dito.
Hamon pa dito ni Tata Karyo. Kaagad naman akong sumunod at doon nga ay talagang kinilabutan at nanghilakbot ako sa nakita kong itsura ng isang matandang lalaki na nasa may paanan ng puno ng nyog. Dahil sa pulang-pula ang mga matang nagbabaga sa dilim at matalim yun na nakatingin sa gawi namin. Napansin ko rin na nakanganga ito at walang humpay ang pagtulo ng malalapot na laway. Kaya naman napalunok na lamang ako ng aking laway dahil sa kabang nararamdaman. Hanggang sa walang ano-ano, nag-usal ng kakaibang salita itong si Tata Karyo at iniihip niya yon sa magkabila ang kamay. Tapos ay bigla niya na lamang sinunggaban ang aswang at nung mahawakan niya nga ay walang awang hinagupit yon ang buntot ng pagi. Kung kaya sunod-sunod ang mga latay at talsik ng likidong kulay pula sa katawan ng aswang. Animal kang aswang ka! Ang lakas naman ang loob mong bumalik pa dito. Galit na wika naman dito ni Tata Karyo at malakas na hinambalos ang aswang. Nang makita kong naghihingalo na, ang aswang ay hinayaan lang ni Tata Karyo na makaalis iyon. Kaya naman tinanong ko siya kung bakit hindi niya tinuluyan ang aswang. Sinabi niya namang hindi niya kailangan patayin ang aswang dahil sa oras na patay niya ang aswang na yon at magbalik ito sa anyo bilang tao, maaari silang makasuhan ng husgado at makulong. Mas maigi nang mamatay ang aswang pagdating sa kanilang bahay, nang sa ganoon ay hindi siya mapagbintangang kriminal. Bago naman kami bumalik sa bahay ay nagwika pa itong babalik na siya bukas sa kanilang lugar. Kinabukasan, pagising namin sa umaga ay wala na itong si Tata Karyo. At nung hanapin namin yon sa kung saan-saan ay hindi na namin mahagilap pa. Nabalitaan rin naming may namatay na matandang lalaki sa kalapit baryo. Ang sabi ng mga taga ron ay tadtad umano ng latay ang matanda. Kung kaya nakumpirma namin yun nga, ang aswang na nakasagupa ni Tata Karyo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, kabaryo. Maraming salamat po. Okay, so yun yung una nating storya, kabaryo. Bale, proceed na tayo sa second story natin. Salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Pedring. Nangyari ito taong 1960. Isa sa lumang bayan sa kanlurang bahagi ng Kabikulan. Kalat na ang sikat ng buwan nang magtungo si Pedring sa isang sapa. Wala naman siyang katakot-takot dahil si Pedring ay merong kakaibang kondisyon. Nakakakita siya ng mga nilalang na hindi nakikita ng pangkaraniwang mata. Isang sumpa at isa rin namang regalo para sa kanya ang maging kakaiba. Iyon nga lang ay wala siyang malapit na kaibigan noong kabataan niya. Ngunit nagkaroon naman siya ng isang gabay. Si Goryo na isang kapre. Naupo naman si Pedring sa ilalim ng malaking puno ng sampalok. Sumipol siya hanggang inilabas ang kapirasong inanggit o isang malagkit na isinasaing. Paborito ito ng kaibigan niyang si Goryo. Goryo, lumabas ka na riyan. Alam ko namang paborito mo ito eh. Wika dito ni Pedring. Napaliligiran ng malawak na bukirin ang kinatatayuan ng matandang puno ng sampalok. Tahimik naman sa gitnang sapa. Tanging lagaslas lang ng tubig ang maririnig at ang huni ng mga kuliglig. Maya-maya pa ay umihip na ang malamig na hangin kasabay ang pagyanig ng mga sanga. Tanda ito na pababa na ang kapring si Goryo.
Mukhang hindi na naman maganda ang pakiramdam ni Goryo. Kaya naman pinaalis na naman ito ang kaibigan niya. Nagmamadaling tinupi ni Pedring ang dahon ng saging kung saan nakabalot ang malagkit. Ngunit hindi na naituloy ni Pedring ang gagawing pagliligpit ng marinig niya. Nakapaninindak na tinig ni Goryo. Bumalik sa pagkakaupo si Pedring dahil nariyan na ang kaibigan niyang daig pa ang babae kung magtampo. Dito napangiti naman si Pedring nang hablutin ni Goryo ang inanggit at mabilis na inakyat sa taas ng puno. Ganito sila ni Goryo. Palibasa bata pa lang sila ay magkasama na. Madalas napapaaway si Pedring sa mga batang kaedaran niya dahil nananakot si Goryo at nagiging dahilan ng pagkakasakit ng mga ito. Lalong iniwasan si Pedring, kaya naman nalulungkot si Goryo na ginaganon siya ng mga kabaryo niya. Hindi kasi lumalaban itong si Pedring. Duwag na akong duwag, pero magpapabugbog na lang ito. At iyon ang pinagsimulan ng inis ni Goryo sa kanya. Nagsimula namang magkwento si Pedring tungkol sa isang magandang babaeng nakita niya sa may talipapa. Ngayong araw lamang niya ito nakita at natitiyak niyang dayo ito. Bago lamang sa kanyang paningin, kaya naman agad nitong nabihag ang kanyang paningin. Maganda at mapungay ang mga mata nito. Ang buhok na naniningkad sa pagkaitim, morena at kaakit-akit. Dito muli na naman siyang pinanghinaan ng loob. Halos lahat kasi ng mga taga roon ay pinangingilagan siya dahil sa takot. At ni minsan ay hindi siya nagtangka na umakyat ng ligaw kung kanino mang dalaga dahil mabibigo lamang siya. Masasabuyan pa siya ng asin. Masayang pinagmasda ni Pedring ang kaibigan kung papaano lantakan ang dala niyang malagkit. "Masarap ba? Niluto ko yan," wika ni Pedring. "Walang kasing sarap ang malagkit. Ano naman ang kapalit nito?" wika naman dito ni Goryo. Matapos na maubos ni Goryo ang malagkit, bumalik na ito ulit sa paghit-hit ng kanyang dambuhalang tabako. Naghihintay si Goryo ng kasagutan mula kay Pedring dahil alam nitong may hihilingin ang kaibigan. Kaya ito nag-alay ng malagkit. Kilalang kilala niya na ito at kahit ilang beses niyang tanggihan ang binata, ay alam niyang mangungulit lamang ito. Naibulalas ni Pedring na siya ay nagkaroon ng paghanga sa isang babae. At seryoso itong nagtanong kay Goryo kung papaano makuha ang matamis na pag-ibig ng isang babae. Ngunit sa halip na makakuha ng maayos na sagot, kabaliktaran ang sinagot ni Goryo. Pagtanggi at pagpapaalis kay Pedring ang mungkahin nito. Naging masungit na naman si Goryo. Kaya naman tumayo na si Pedring sa pagkakaupo. Nang gabing yon, nakasimangot na umuwi na si Pedring dahil sa pagtanggi ng kaibigan niya. Ngayon lamang siya nabighani sa isang babae at nais niya na itong diskartehan dahil bago lamang ito sa kanilang lugar. Siguradong wala pa rin itong masyadong alam tungkol sa kanya. Sa edad niyang yon ay meron na siyang sariling bukid na sinasaka at masipag siyang magtanim. Sapat na ang kanyang kabuhayan para bumuhay ng isang asawa. Labis na rin ang pagkainggit niya sa mga kababata niya dahil ang mga ito ay meron ng sariling pamilya samantalang siya ay mag-isa pa rin sa buhay. Maaga siyang naulila sa mga magulang at tanging ang lola niyang si Josepa ang kasakasama niya. Ngunit pumanaw na rin ito
nang mag-15 anyos itong si Pedring. Ngayon ay mag-isa na lamang ito sa buhay. Tanging si Goryo na lang ang kanyang kausap, ngunit mas madalas itong masungit at magiging mabait. Saglit lang yon dahil sa mga dala ni Pedring na pagkain. Itinulog na lang ni Pedring ang kanyang ines. Sinadya niyang magluto ng inanggit dahil alam niyang may maitutulong si Goryo para mapaibig niya ang babae. Ngunit itinaboy lamang siya nito matapos nalantakan ang dala niyang pagkain. Ganyan ang kanyang kaibigan. Ngunit wala na siyang ibang kasama at masasabihan kung siya ay masaya o malungkot o kaya'y nagdadalamhati kung hindi si Goryo lang. Kaya naman hanggang inis lamang at kinabukasan ay napapawi na rin ito. Kinabukasan naman, maagang nagpunta si Pedring sa talipapa para makasilip sa dalaga. Walang paglagyan ng ligaya ng kanyang dibdib nang may tumawag rito. At sa unang pagkakataon ay nalaman niya ang pangalan nito. Ang magandang pangalan nito ay Almira. Ito ang bagong tagabantay sa mga panindang karne ng baboy ni Estong na kababata naman ni Pedring. Nais na sana niya itong kausapin o makakwentuhan, ngunit dumagsa naman ang mga kalalakihan na nais bumili sa dalaga, kaya hindi na lumabas sa pinagkukublian ang naiinis na si Pedring. Sa dami ng nasa harap ni Almira ay ni sa hinagap na mapatingin ito sa gawi ni Pedring at matiim na tinitigan siya nito. Nakakaiba naman ang hatid nun kay Pedring dahil sa pakiwari ng binata ay meron din itong pagkagusto sa kanya. Sinuklian niya ng matamis na ngiti ang matiim na titig ng dalaga at masayang umalis. Mamaya, abangan ko siya sa daan. Kung kinakailangan ko siyang harangin, ay gagawin ko. May pagkadesperadong sabi ni Pedring sa kanyang sarili. Naghintay naman si Pedring. Kinahapunan at binalikan muli ang talipapa. Napalunok na lamang siya nang makita ang dalagang si Almira na sinasamyo ang karne. Wala nang masyadong namimili at tanging si Pedring lamang ang nakakapansin sa ginagawa ng dalaga. Maya-maya pa, isinilid na ni Almira sa kanyang bayong ang mga natirang karne at naglakad na ito pauwi. Sinundan naman ito ni Pedring hanggang sa patubig at huminto dahil huminto rin ang dalaga. Nakita ni Pedring na luminga sa paligid ang dalaga at sinimulang inilabas ang karne, ngunit muli itong ipinasok sa lalagyan nang may napadaan doon na lalaki. Natuod naman si Pedring sa kanyang pinagtataguan nang makita niya si Nanding nakausap si Almira. Si Nanding ay pamilyado na at talamak na isang babaero sa lugar nila. Matapos ang pag-uusap ay muling nagpatuloy si Almira sa paglalakad. Nang akma ng susundan ulit ni Pedring, ang dalaga ay may malaking kamay na humarang sa kanya. Si Goryo. Kagabi ka pa, sabi mo hindi mo ako tutulungan. Pwes, tumabi ka dyan. Wika dito ni Pedring. Umiling naman itong si Goryo at pilit siyang pinipigilan. May napadaang magsasaka, kaya't muli na naman siyang napagsabihan na isa siyang kakatwa. Dahil si Pedring ay may kinakausap na hindi nila nakikita, dahilan para siya ay kantyawan sa buong baryo nila. Hindi na lamang umimik itong si Pedring dahil sa lakas ng kantyaw sa kanya at siguradong narinig iyon ni Almira.
Nilisikan ni Pedring ng mata ang lalaki at nakaramdam naman ito ng takot. Kaya naman sumibat ito ng lakad matapos ay binalingan si Goryo na nakaharang pa rin ng mga kamay. Hindi na ni Pedring sinundan si Almira, bagkus ay umuwi na lang ito. Hinintay niyang maghating gabi para naman mailabas niya ang galit niya. Ganito ang kanyang ginagawa kapag nakararamdam siya ng galit. Nagpupunta siya sa pinagsusugahan ng kalabaw at nakikipagbuno sa mga kalabaw roon. Sa dami ng kalabaw roon ay siya na lang ang nagsasawa na makipagbuno at sa pamamaraang iyon ay gumagaan ang kanyang pakiramdam. Ang mga taga-baryo naman ay mapangusga at kahit na anong kanyang gawin, sa huli isa pa rin siyang baliw o hindi pangkaraniwan na dapat nilang iwasan. Tumayo naman siya sa gitna ng mga kalabaw at nagsimulang hamunin ang bawat isang naroroon. Nagsimula namang mag-ingay ang mga ito at sabay-sabay na tinalikuran siya kaya ginalit niya ang isa sa mga kalabaw na naroroon. Tinampal niya ang tiyan at hinila ang tenga. Hinila ang buntot, pero dahil kilala na si Pedring ay hindi na nagagalit ang mga ito. Ganito si Pedring kapag naghahamon ng away. Maya-maya pa ay umihip ang napakalakas na hangin at umalingaw-ngaw ang isang boses. Boses ito na nakakatakot na tinatawag siya. Sa di kalayuan ay may nakatindig na kalabaw. Mas malaki ito sa pangkaraniwang kalabaw. Naniningkad sa itim ang balat nito, gayon din ang gintong singsing sa ilong nito. Muli naman itong tinawag ang kanyang pangalan. Pedring. Ilang beses siyang kumurap-kurap. Hindi naman siya namamalikmata. Ang tinig na iyon ay nagmumula sa kalabaw na may singsing na ginto sa ilong. Labis ang pagkagulat ni Pedring, ngunit hindi na ito bago sa kanya. Batid niyang dahil sa kanyang kasawian ay hindi niya na naihiwalay ang totoo sa mga ilusyon sa kanyang isip. Natawa naman siya sa kanyang sarili, ngunit ang kalabaw ay hindi naman natinag bagkus. Nagsimulang sumugod ito at sa takot ay tumakbo si Pedring. Nagpaikot-ikot sila sa buong kabukiran. Napagod dahil sa kakatakbo si Pedring, ngunit hindi pa rin siya tinigilan ng kalabaw. Ilang beses siyang nagmamakaawa ngunit sa uri ng tindig ng kalabaw ay nais siya nitong tapusin. Hanggang sa bigla na lang siya nitong suwagin at dahil sa lakas nun ay tumilapon itong si Pedring. Sumubsob ang mukha niya sa mga dumi ng kalabaw. Tumayo naman ito habang kapakapa ang kanyang likuran. Bugbog ang kanyang bintit hita sa kakatakbo. Nilinga niya ang paligid kung nariyan pa ang kalabaw, ngunit wala na ito. Ang mga pangkaraniwang kalabaw na walang ginawa kundi ang humuni ang naroroon. Wala na ang kalabaw na may gintong singsing sa ilong. Napaupo siya at hindi na inalintana ang nagkalat na dumi sa paligid, gayon din sa kanyang mukha na nanlilimahid sa dumi. Unti-unti niyang tinanggal ang dumi sa kanyang mukha at maawa-awang pinagmasdan ang kanyang maduming katawan. Napangisi naman ito ngunit napawi rin agad dahil sa nakita niyang kumikislap na bagay sa di kalayuan. Pinuntahan ni Pedring ang bagay na iyon. Isang bagay na hugis pangil ng kalabaw. Itinaas pa niya iyon para itapat sa sinag ng buwan at bigla naman itong kumislap. Naramdaman niya
ang paggapang ng kung anong nakakakiliti sa kanyang daliri. Tumulay ito sa kanyang braso, dahilan para ang balahibo niya sa batok ay magsitayuan. Naisip niya ang kalabaw na nagsasalita kanina. Hindi kaya isang gabay ang kalabaw na yon? Wika niya sa kanyang sarili. Kahit na punong-puno pa siya ng dumi, ay kumaripas naman siya ng takbo papunta sa may sapa dahil nais niyang malaman kung totoo ang kanyang naiisip. Hindi naman lingid sa kanya ang tungkol sa mga may hiwagang bagay dahil nakikita niya ito, at ang pinakahalimbawa na lang ay ang pakikipagkaibigan niya sa isang kapre. Nagtataka man ay hindi niya na inalintana pa. Hindi siya nakaramdam ng pagod kahit na halos kalahating kilometro ang layo ng sapa. Dito tinawag niya si Goryo na naroroon pa rin sa tuktok ng sampalok at naninigarilyo. Nilingon siya ni Goryo at nagpatuloy pa rin ito sa paghihit-hit. Muli na naman siyang binaliwala. Sa galit niya, tinadyakan niya ang puno. Ganoon na lang ang kanyang pagkamangha nang mayanig niya ang puno sa lakas ng kanyang pagkakasipa. Dito mabilis na bumaba si Goryo at nakasimangot na tumitig sa kanya. Huwag mong gamitin ang mutya ng pangil ng dakilang kalabaw sa iyong kapritsuhan. Bibigyan ka nito ng lakas, bilis at talas ng iyong pandama. Wika dito ng kapre. Kung gayon, isang mutya ang hawak kong ito at ang kalabaw kanina'y ito? Takang tanong naman dito ni Pedring. Ang kalabaw kanina ay ang anyo ng mutya. Isang malakas na kalabaw na may gintong singsing sa ilong. Dito napatingin si Pedring sa hawak niyang bagay at muling tinadyakan ang puno. Muli itong nayanig at sa pagkakataong iyon ay nalaglag na ang ilang bunga at sanga. Napangisi naman si Pedring dahil sa kanyang naiisip. Tumalon si Pedring sa tuwa dahil ngayon sa bisa ng mutya ay kaya nang manalo sa loob ng suntukan at wala nang makakaapi sa kanya. Ngunit labis iyong tinutulan ni Goryo dahil ang mutya ay nagpapairam lamang ng lakas. Ngunit bigla na lang itong umaalis o naglalaho kapag ang may tangan nito ay hindi karapat-dapat. Inisip niyang lagi na lang si Goryong tutol sa mga desisyon niya sa buhay kaya nakapagpasya siyang lumayo na lang sa kaibigang kapre. Hindi na rin naman niya ito kailangan dahil may mutya nang magtatanggol sa kanya. Umuwi na siya sa kanilang bahay at naligo. Ginawa niya namang kwintas ang napulot niyang mutya. Sa katahimikan ng gabi ay nakarinig siya ng pagaspas ng pakpak sa itaas ng kanyang atip. Alam niyang may naroroon at naririnig niya ang mababa nitong pag-angil. Naimulat niya ang kanyang mata at dali-dali niyang kinuha ang kanyang itak. Lumabas naman itong si Pedring para tingnan kung ano yon, ngunit wala na siyang naabutan kundi ang paggalaw ng sanga ng mangga. Tanda na merong lumipad na isang malaking ibon. Muli siyang pumasok sa loob ng kanyang kubo at muling pinakinggan ang mga nangyayari sa paligid. Dahil naroroon siya sa pinakasulok ng baryo, ay hindi pa rin malinaw ang kanyang naririnig. Napaisip naman ito kung babalik siya sa pagtulog. Ngunit sa uli ay nauwi sa paghahasa ng kanyang maliit na punyal. Pag-aari iyon ng kanyang ama. Maya-maya pa
ay muli na naman niyang narinig ang pagpagaspas ng pakpak. Dito sumilip siya sa siwang ng kanyang kubo at pinagmasdang maigi ang kapaligiran. Sa di kalayuan ay nakita niya ang isang nilalang. Isang dambuhalang ibon, ngunit kakaiba ang ulo nito dahil tulad ng sa tao. Madilim ang muka dahil natatabunan ng mahaba nitong buhok. Lumabas naman si Pedring at inamba ang kanyang hawak na punyal. "Sino ka? Anong kailangan mo? Gabay ka ba o isang kaaway?" Tanong dito ni Pedring. Ngunit wala siyang nakuhang sagot rito. Bigla na lang itong tumalon at lumipad. Matagal pa itong nagpaikot-ikot roon at parang walang balak na umalis. Nakaamoy naman ng sariwang dugo si Pedring mula rito. Muli siyang pumasok sa kubo at kumuha ng isang tela. Ibinalot niya iyon sa isang bato at sinindihan. Inihagis niya sa direksyon ng ibon para itaboy ito. Noon lamang siya nakakita ng ganoong nilalang. Hindi niya natamaan ng ibon, ngunit dahil sa apoy ay naitaboy niya ito. Nakaramdam ng kaguluhan sa isip si Pedring dahil nakaamoy siya ng sariwang dugo mula rito. Ngunit dahil sa mga nangyari ay pinili na lang niyang magpahinga. Mataas na ang araw nang makarinig siya ng mga hiyawan. Kaya naman napabalikwas siya ng bangon dahil parang ang mga taong iyon ay nag-uusap sa kanyang tabi. Ngunit ang mga nag-uusap ay halos kalahating kilometro ang layo mula sa kanyang bahay. Dito nagmamadali si Pedring na lumabas at sinundan ang mga tinig ng mga nag-uusap. Tumambad sa kanya ang walang buhay na katawan ni Nanding. Gulanit ang gawing leeg nito. Hubot-ubad at namumuti na ang katawan nito. Hinala ng ilan ay sinipsip ang dugo nito hanggang sa mamatay. Nais man niyang magbigay at makisali sa mga nag-uusap, ay itinago na lang niya sa kanyang sarili dahil baka siya naman ang idiing may kasalanan. Dahil sa kanyang pag-iisip ay hindi niya napansing papunta siya sa pamilihan at hanggang doon ay sinanding ang pinag-uusapan ng lahat. Nabalik lang siya sa kanyang sarili nang maamoy niya ang napakalansang amoy na iyon. Ganoon na lang ang panlalaki ng kanyang mata nang mapagtantong naroroon siya sa harap ni Almira. Naramdaman niya ang pag-init ng mutya na nakakonsagra sa kanya at gayon na lang ang pandilisik sa mga mata ng dalaga. Alam nitong kakaiba siya at hindi karaniwan. Kaya sa halip na pukulin ng tingin ang babae, ay lakas loob niyang kinindatan nito. Humakbang siya papaalis dahil nanunuot sa kanyang ilong ang isang nakakasulasok na amoy nito at napansin niya ang nangingitim na mga tindang karne nito. Naalis ang pagkabighani niya sa dalaga. Nang makalayo siya kay Almira, noon lang siya nakahinga ng maayos. Tumakbo naman siya papunta kay Goryo dahil ngayon ay nagiging malinaw na kay Pedring ang dahilan kung bakit siya hinadlangan ni Goryo na sundan ang babae. Nang makarating si Pedring ay hindi niya na hinintay ang kaibigang kapre na bumaba ito. Tumalon si Pedring sa mga sanga para mapuntahan si Goryo. Nang magkaharap na sila ay muli na naman siyang sinalubong nito ng kasungitan. Ngunit hindi pa rin natigil si Pedring sa mga nais niyang ikwento sa kaibigan. Kwento niya ang bangkay na natagpuan sa printel o daang tubig. Ang nangyari kagabi
sa kanyang kubo na may nagpakitang dambuhalang ibon at ang tungkol sa babaeng kanyang hinahangaan. Ngunit ang sabi lamang ni Goryo ay kahit sila ay may mga batas na sinusunod at hindi maaring makialam sa ibang nilalang. Napagtanto ni Pedring na may kaalaman si Goryo sa nangyayari, ngunit lais lang nitong manahimik. Dito nakakunot ang noo ni Pedring. Alam niyang isang nilalang lang ang kayang gumawa ng ganito. Hindi niya na muli pang kukulitin si Goryo, ngunit nais lang niyang makasigurado. Dahil ayaw mong makialam, hayaan mong patayin nilang mga kabaryo ko. Wika dito ni Pedring. Hindi ka ba natutuwa? Hindi ka nila tanggap at nararapat lang ang nangyayari sa kanila. Malamig na turan naman dito ni Goryo. Dito nagalit si Pedring sa kanyang narinig dahil kahit anong ginagawa ng mga taong pagtrato sa kanya ay ni minsan ay hindi siya nag-isip na mapasama ang mga ito. Muli si Pedring ay nagsabi kay Goryo kung isang aswang ang babae sa talipapa dahil iyon ang pakiwari niya. Ngunit dahil sa pananahimik nito ay nakabuo ng mga sagot si Pedring. Hindi na nagsalita pa si Goryo dahil sa sinusunod nitong batas nila. Mabilis bumaba si Pedring at umuwi ng kanilang bahay. Pinagmasdan niya ang hugis pangil na mutya at binulungan ito ng makailang beses habang hinihimas. Maya-maya pa ay nakarinig na naman siya ng mga iyakan. Kaya naman lumabas siya at muling inusisa ang mga ito. Maraming namimilipit sa sakit ng tiyan. Halos sabay-sabay dumadaing ang mga ito. Hindi na malaman ni Tandang Lauro kung sino ang uunahin. May naglalaway at sumusuka ng kulay itim na likido na sobrang baho. Walang kaalaman si Pedring sa mga panggagamot, ngunit dahil nasa kanya ang mutya, ay bigla na lang siyang nagkaroon ng mga kaalaman sa mga ito. Mabilis na nanguha si Pedring ng mga tangkay ng makabuhay at gumawa ng langis at nilagyan ito ng lubigan. Dali-daling dinala ni Pedring ang mga ito kay Tandang Lauro. Dito nagulat pa ang matanda dahil ang dating tahimik at sakiting si Pedring ay naroroon na sa kanyang harapan. Ikwinento din ni Pedring ang tungkol sa ibon na nagpapaikot-ikot sa kanyang kubo at sinabi niyang hindi iyon pangkaraniwang ibon dahil kutob niya isa itong uri ng aswang. Kasabay noon ay nagbigay ng mga halamang gamot si Pedring para maipasuka ang mga nakain ng mga kabaryo niyang namimilipit sa sakit ng tiyan. Nabanggit ng albularyong si Lauro ang tungkol sa mandurugo, isang uri ng aswang na sumisipsip ng dugo. Ipinanganganak ang isang mandurugo sa tuwing may isang kinari na nabigo sa pag-ibig. Ang itsura nito ay isang malaking ibon na kadalasang nagdadala ng kasakitan at kamatayan. Dagdag pa dito ni Lauro. Matapos marinig iyon, ay tumangulang si Pedring at umalis na rin. Ang matandang si Lauro ay isang bantog na albularyo sa kanilang baryo. Binalikan ni Pedring ang kanyang kubo at naghanda ito ng sibat. Kailangan niyang may gawin bago pa ubusin ng mga aswang na iyon ang mga tao sa baryo. Hinasa niya ang kanyang punyal. Maya-maya pa ay dumating ang ilang kalalakihan. Mga taong baryo na madalas ay minamata-mata siya at iniiwasan. May mga dala itong mga palakol
karit at mga itak. Natakot si Pedring noong una, ngunit sa karamihan ay biglang nagpatiuna si Yoyong sa harapan. Nasabi ni Tandang Lauro na may aswang ka raw na nakita kagabi at nagpapasalamat kami sa iyo dahil sa mga halamang gamot na ibinigay mo. Gumaling ang sakit ng ating mga kababaryo. Sambit naman dito ni Yoyong. Akala ko naman ay ituturo na naman ninyo sa akin ang sisi. Turan dito ni Pedring. Nang mga sandaling yon ay nagsilapitan ang mga kalalakihan kay Pedring para humingi ng tawad sa kanilang nagawa at nagsama-sama sila para mapanagot ang may sala. Si Almira ang itinuturo ng lahat na binilhan nila ng karne. Nagkasundo silang lusubin ang bahay ni Estong na tinutuluyan ni Almira. Dumagdag pa dito na ilang araw na nilang hindi nakikita sa katayan. Hinala nila ay biniktima na rin ang mga ito. Kaya naman naganda sila ng mga guyuran na pinagdugtong-dugtong para maging lambat, para panghuli sa mandurgo at iilang sibat na pantarak sa dibdib nito. Naghanda rin sila ng mga sulo at ng iilang ilawan. Ngunit napansin ni Pedring na ang mga kasama niya ay nababalot ng takot habang tumatagal. Kaya naman kinuha niya na ang pagkakataong iyon para ipagtapat na tangan niya ang mutya ng pangil ng kalabaw. Dahil sa nalaman ng mga kalalakihan ay lumakas ang loob nila at ang iilang nag-aalinlangan ay pumayag na ring sumama. Isang mapanganib na hakbang ang gagawin nila, ngunit dahil sama-sama sila ay may tiyansa silang mahuli at mapatay ang aswang. Halina kayo, mabuti nang sumugod na tayo bago pa dumilim. Sambit dito ni Pedring. Bago pa magtakip silim ay nagpunta na sila sa tahanan ni Estong. Ilang beses na hinawakan ni Pedring ang kanyang tangang mutya at nakiusap na wag siyang bibiguin dahil ang buhay ng mga kababaryo niya ang nakataya rito. Ngunit hindi man lang nag-init ang kanyang mutya. Indikasyon lamang na wala roon ang kanilang pakay. Tumambad sa kanila ang ilang kaang na nakailera sa harap ng bahay ni Estong. Isa-isa nilang binuksan niyon. Umalingasaw ang nakakasulasok na amoy. Nawaring nabubulok na laman. Ang iba ay kaagad na nagpunta sa loob ng bahay, ngunit mas nakakatakot ang tumambad sa kanila. Ang mga kaanak ni Estong, mismo ang mga nakatali patiwarik at purong may kagat lahat sa leeg. Sinuyod nila ang mga kalapit na lugar, ngunit bigo silang makita si Almira. Kaya naman matiyaga silang naghintay sa pagbabalik ni Almira. Ang ilan naman ay bumalik sa lugar nila Tandang Lauro para pumrotekta sa mga bata, matanda at iilang mga taong naroroon. Samantala si Pedring ay nananalangin sa kanyang mutya na alamin ang tunay na kinalalagyan ni Almira. At dahil ang mutya ay galing sa kalikasan, itinuro siya nito sa kawayanan, ang lugar kung saan siya madalas na batuhin at matayin ng kanyang baryo. Nagkatingin na naman ang mga kalalakihan dahil alam nilang ang lugar na iyon ay lugar kung saan meron masasamang alaala si Pedring. Ngunit hindi iyon ang panahon para sariwain ang mga bagay na iyon. Nagsinde sila ng mga sulo dahil lumulukob na ang kadiliman. Tinungo nila ang kawayanan na sinasabi ni Pedring. Ngayon ay napapalibutan sila ng mga kawayan at mga lagitik ng mga kawayan ang nagpakaba sa mga kalalakihan, ngunit
hindi para kay Pedring. Dito nagsimula nang uminit ang mutya ni Pedring, kaya naman malakas ang pakiramdam niyang anumang sandali ay susugod na si Almira. Hinanda nila ang kani-kanilang dalang sibat at lambat. Gumawa naman sila ng bilog at ang napagigitnaan nun ay si Pedring. Sa di kalayuan ay nakita ni Pedring ang kalabaw na may singsing na ginto sa ilong. Nakatanaw lamang ito sa kanya. Ilang sandali pa ay nagsimula ng humuni ang dambuhalang ibon. Narinig na nila ang pagpagaspas ng pakpak nito. Ilang sandali pa ay humuni ito ng pagkatinis-tinis at ang lahat ay napatukop sa kani-kanilang mga tenga. Kakaiba kasi ang huni nito. Parang kinukulkul ang kanilang mga tenga. Ngunit ang matapang na si Pedring ay biglang nagsalita. "Lumabas ka. Ipakita mo ang tapang mo." Paghahamon dito ng binata. Umikot naman ang hangin at ang lahat ay nilamig. Namatay ang mga sulo. Ilang sandali pa ay bigla na lang lumipad ang dambuhalang ibon papunta sa kanila at ang lahat ay nagsiyukuran. Ang ilan ay tumilapon sa sobrang lakas at ang ilan naman ay napasalampak sa lupa. Matapos ay nawala ulit ang malaking ibon na yon. Unti-unti nang nabalot ng pangamba ang mga kasamahan niya, ngunit kaiba naman kay Pedring. Ipinahanda niya ang ginawa nilang lambat para hulihin sa sunod na paglipad ang mandurugo. Sa kanyang hudyat ay itatapon na nila ang lambat sa direksyon na inuutos ni Pedring. Sa paghagis nila ng lambat ay nahuli nga nila ang mandurugo. Nang bumagsak ito ay bigla na lang bumungad sa kanila ang napakagandang babae, si Almira na nakahubot-hubad. "Totoo ngang napakagaling ni Pedring. Nahuli natin ang mandurugo." Sambit naman dito ni Yoyong. Isa-isa nilang nilapitan ang babae. Nagmakaawa ito na wag siyang patayin. Ilang sandali pa ay may lumapit na lalaki at wala ito sa sariling katinoan. Inalis ang babae sa pagkakabihag. Matapos makalabas sa lambat ay hinila ni Almira ang lalaki at nilaslas ang leeg nito at walang awang sinipsip ang dugo. Nagsigawan ang mga kalalakihan at nagsitakbuhan kung saan saang direksyon dahil sa sobrang takot. Dito inilabas ni Pedring ang kanyang punyal at inatake ang babae. Inihagis naman ni Almira ang patay na lalaki kay Pedring. Mabilis na tumatakbo ang babae at unti-unting nagkakaroon ng pakpak. Unti-unting kumalat ang liwanag na nagmumula sa buwan. Kaya naman lalong nangilabot ang mga tao. Hindi naabutan ni Pedring si Almira dahil bigla itong nawala. Dito pinauwi niya ang mga kalalakihan sa mga kaanak nito. Nagpasya si Pedring na siya na lang mismo ang huhuli sa mandurugo. Masyado pang mahaba ang gabi para hayaan ang mandurugong mambiktima sa mga karatig lugar. Sinundan ni Pedring ang amoy ng dugo at dinala siya nito sa isang kubo. Ito ang kubo ng kanyang mga magulang. Bago pa may mangyaring pananalaki ng isang nakakatakot na uri ng nilalang. Masyado pang bata si Pedring noon at tanging ang Lola Josepa lang niya ang nakakaalam sa totoong pinagdaanan ng kanyang mga magulang. Inilabas niya ang kanyang punyal habang papalapit sa kubo. Lumabas naman mula roon ang nagniningning na sagandang si Almira.
na may dalang isang parehas ng lamang. Ibinigay niya ito kay Pedring. Maya-maya pa ay tumawa ito ng napakalakas na waring nanunudyo. Makakauri mo bang pumaslang sa mga magulang ko? Tanong dito ni Pedring. Ngunit dumating naman si Goryo at pinigilan itong si Pedring. Kaya lalong nakaramdam ng galit si Pedring. Hito na naman ang kaibigan niyang si Goryo. Napipigil sa kanya. Lukot ang mukha ngunit pinipilit ni Pedring na basahin ang emosyon ng kaibigan. Ngunit ang kasagutan na kanyang nais na marinig ay ipinagkait pa rin ng kanyang kaibigang kapre. Unti-unti na namang nag-aanyong isang malaking ibon si Almira. At ngayon ay mas nakakatakot ang anyo nito. At may matatalas na kuko. Maya-maya pa ay narinig na ni Pedring si Goryo. Naging mandurgo si Almira dahil sa iyong ama. Tugon dito ni Goryo. Kung gayon, siya rin ang pumatay sa aking ama't ina. Siya ba ang sinasabi ng matandang si Lauro na nagbalik? Tanong dito ni Pedring. Tumango naman si Goryo, kaya lalong nabalot ng galit si Pedring. Bata lamang siya, kaya madali siyang napaniwalang namatay na sa karamdaman ang kanyang mga magulang. Iyon pala, ay pinatay sila ng isang aswang na hanggang ngayon ay buhay pa at naghahasik ito ng lagim. Alam naman ni Goryo na wala na siyang iba pang magagawa para pigilan si Pedring. Paghihiganti ang tuluyang tumupok at gumising sa kapangyarihan ng mutya ng pangil ng kalabaw sa kaloob-looban ni Pedring. Dito ay lumipad na si Almira nang napakatayog at bumubulusok na umatake pababa, papunta sa kinaroroonan ni Pedring na naging anyo ng isang kalabaw. Yumanig ang kalupaan nang sumalpok si Almira kay Pedring. Hindi naman natinag si Pedring at siya naman ang umatake kay Almira. Sinuwag niya ito at mabilis namang nakabawi si Almira. Ang dugo mo lamang ang makakatalo sa kanya. Kailangan mo siyang mapainom ng dugo mo. Sambit naman dito ni Goryo. Narinig iyon ni Pedring. Sa wakas ay bumalik na ang kanyang kaibigang kapre sa pagtulong. Napangisi naman si Pedring at muling sinugod si Almira at humandusay ito sa lupa. Napatanong siya kay Goryo tungkol sa kanyang dugo, kung bakit dugo niya ang makakatalo sa babaeng mandurgo. Ngunit sa sobrang kapos ng oras ay wala nang sinayang si Pedring. Dahil anumang sandali ay makakabawi na ang babae. Inapakan pa niya ito sa tiyan. Muli na naman itong naging isang mapang-akit na babae. Inaakit siya nito ngunit huli na para malansi ang tulad ni Pedring. Dito kinuha ni Pedring ang punyal at sinugatan ang sarili. Nakangisi naman si Pedring habang pinapatulo ang kanyang mga dugo. Itinapat ni Pedring ang dugo sa bibig ni Almira. Ngunit tinanggihan ito ng babae. Sumisigaw ito na parang takot na takot. Hinawakan ni Pedring ang panga ni Almira at dito puwersahang ibinuka. Nang hihina na ang babae at tuluyan na itong namatay. Natuyot ang katawan nito hanggang sa unti-unting maagnas at sumama sa hangin. Natapos ang laban yon at ang kapring si Goryo ay masayang sinalubong ang kaibigan. Maya-maya pa ay nanghina na si Pedring at nawalan ng malay. Binuhat naman ni Goryo si Pedring patungo sa puno ng sampalok at doon niya ito inihiga. Nakangiti si Pedring at parang nasa isang magandang panaginip.
Inabukasan naman hinanap ng mga taga-baryo si Pedring. Nagsama-sama sila para suyurin ang buong baryo, ngunit hindi nila ito natagpuan. Kaya naman sinabi ng matandang si Lauro na baka naroroon ito sa puno ng sampalok sa may sapa, sa lugar ng kaibigan nitong kapre. Dahil dito ay nagkatinginan ang iilan, ngunit kailangan na nilang kalimutan ang nakaraan. Kailangan nilang manghingi ng tawad at maging mabuti sa kanilang kabaryong si Pedring, na hindi isang sumpa, kundi isang tagapagligtas ng kanilang baryo. Iwinaksi nila ang takot at pinuntahan nila ang lugar na tinutukoy ni Lauro. Dito natagpuan nila si Pedring na nakaiga at naghihilik pa. Tinawag naman nila ito at nagising. Inalam nila kung anong nangyari, lalo na sa babaeng mandurugo. Napaupo sila sa ilalim ng puno habang nakikinig sa kwento ni Pedring. Ang iba ay nababalot pa rin ng takot dahil bigla na lang gumagalaw ang mga sanga ng sampalok at nakakakilabot ang hatid na pakiramdam sa mga taong naroroon. Inamin naman ni Pedring na meron siyang kaibigang kapre. Ipinakilala niya ito sa pangalang Goryo. Ibinahagi na rin niya na si Goryo ang nag-iisa niyang kaibigan simula pa noon. Noong ang tingin ng lahat sa kanya ay baliw o isinumpa. Napayuko naman ang lahat ng naroroon dahil alam nilang sila ang unang tumanggi at dahilan ng ganoong kalungkutan ni Pedring. Kaya naman muling nagtanong ang isa sa naroroon kung ano ang maaari nilang gawin para makabawi sa kanya. Napangiti na si Pedring dahil naman sa kanyang narinig. Matagal niya na itong hinihiling at parang isang magandang umaga ang nasimulan nila dahil ang mga kabaryo niya ay tuluyang tinanggap si Pedring. Tanggapin ninyo ako bilang inyong kabaryo at ituring na kapatid, wika ni Pedring. Maemosyonal ang mga salitang binitawan ni Pedring sa mga kalalakihang nandoon at ang lahat ay muling humingi ng tawad sa kanya. Pinatawad sila ni Pedring at gayon na lang din ang saya ni Goryo para sa kanyang kaibigan. Ang dating iniiwasan at pinagtatawanan si Pedring ay sinimulang igalang sa kanilang baryo dahil ito ang tumalot pumaslang sa mandurugo na pumatay ng iilang kabaryo nila. Nang araw yon, nagtulong-tulong sila para mabigyan ng disenteng himlayan ang mga naging biktima ni Almira. Inilibing nila ang mga ito, ngunit hindi pa rin naiaalis kay Pedring ang isang katanungan. Katanungang hindi niya maitanong kay Goryo. Kaya naman nagpunta siya sa matandang albularyo. Masaya itong tinanggap siya sa munting kubo nito. Nag-aalangan man, ay dito tinanong niya ito sa matanda. Mang Lauro, may tanong ho kasi ako eh. Ano po bang meron sa dugo ko at dahil dito'y natalo ko si Almira? Tanong dito ni Pedring. Hindi naman napigilan ng matanda ang matawa sa katanungan iyon ng binata. Ngunit sa uli ay binanggit na rin ito ng matanda. Karapatan niyang malaman ang bagay na iyon at ipagmalaki. Dahil isa kang birhen, wala pang karanasan sa mga makamundong bagay. Iyon ang kahinaan ng isang mandurugo, ang dugo ng isang birhing lalaki. Sambit dito ni Tandang Lauro. Ang binibiktima ng isang mandurugo ay mga lalaking hindi na birhen kung buhay ang dala sa kanila ng mga dugo nito. Kamatayan naman ang hatid kapag ang nabiktima nila ay isang birhen na tulad ni Pedring. Matapos malaman ni Pedring
Napalunok ito ng lubusan na maintindihan ang tinuran ng matanda. Totoo namang wala pa siyang karanasan dahil ni minsan ay wala pang nagkamaling babae sa kanya. Ang kanyang dugo ay hindi espesyal, kundi isa siyang birhen. Dito bumalik si Pedring sa pagsasaka at kinalimutan ang bagay na may kinalaman sa mandurugo. Naaganti na rin naman siya rito dahil siya mismo ang tumapos sa buhay nito. Habang abalang magsasaka, ay inaagaw ang tingin niya ng isang napakagandang babae sa di kalayuan. Nakangiti ito sa kanya at merong pagkaway pa. Ngunit alam ni Pedring na ito'y isang diwata at hindi tao. Ngayon ay mas lumakas ang pagtawa ni Goryo. Umismid si Pedring dahil nais pa rin niyang maging normal at magmahal ng isang tao, magkaroon ng pamilya, at isa pa ay yung makakaunawa at hindi matatakot na may isang kapreng nananahan lagi sa tabi ni Pedring. Sa di kalayuan ay may babaeng napadaan sa lugar na yon. Mahaba ang buhok at may alampay sa ulo. May daladala itong tampipi at huminto ito sa harap ng kubo ni Pedring. Ibinaba nito ang tampipi at magalang na itinanong kung saan ang bahay ng matandang si Lauro. Napangiti naman si Pedring at voluntaryong hinatid ang dalaga sa kubo ni Tandang Lauro. Iniwan niyang pakaway-kaway si Goryo na parang nangangasar sa kanya. Doon ay ipinakilala ni Lauro si Maria na kanyang pamangkin at magsasanay ng ilang buwan. Sa kanya kaya naman nabuhayan ng loob si Pedring. Mas gugustuhin niya ang isang albularyo dahil maiintindihan siya nito, lalo't nasa mga bagay na siya lamang ang nakakakita. Muling naging mapayapa ang baryong kinabibilangan ni Pedring at naging mas matatag ang kanilang samahan ni Goryo na kaibigan niya noon pa man. May kasabihan tayo at aral sa kwentong ito, kabaryo. Huwag mang mata at mang-usig sa napapansing kakulangan sa ibang tao. Kung may dumi siya sa muka, ay tulungan mo siyang matanggal ang dumi na hindi tinatawanan at baka balang araw ay bumalik sa iyo. Ang taong minamata at pinagtatawanan ay siya palang tutulong sa iyo. Mga kabaryo, hanggang dito na lang ang kwento natin ngayong araw. Maraming salamat sa inyo. Okay, opinion ko, grabe. Medyo hindi siya moron bakbakan. Parang ano to, teenager na ligawan, no? Yun, natatawa lang ako kay Goryo kasi yung kaibigan niyang kapre. Well, tama naman. Hindi naman lahat ng kagaya niyan, hindi naman lahat ng kapre masama, no? Parang naging gabay niya na tong si Goryo. Pero bago sa pandinig ko yung mapapatay ng berhen na dugo yung mandurugo. Bago yun. Alam naman natin na malakas ang mandurugo at marami na tayo naging kwento niyan. Pero sa akin, bago to. Yun. Sa kay Pedring, grabe. Angas nung kalabaw na may gintong hikaw sa ilong. Sing-sing, di ba? Grabe ang lakas nun. Alam naman natin kung gaano kalakas ang pangil ng kalabaw. So, paano? Yun lang yung komento ko. Kung may komento kayo, kabaryo, comment nyo sa baba para mabasa ko. Then, supportahan nyo rin Kwentong Baryo, Kwentong Kalakbay. Yan, main page natin yon. Ito rin, no? So, hanggang dito na lang. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.